righteousness. All these things shall be added unto you. Sa ating buhay, unang-una ang Diyos. Unahin po natin lagi ang Diyos sa ating mga buhay upang hindi po tayo bababayaan ng Diyos. Unang-una, pag-gising natin ng umaga, anong gawin natin? Magpainit ng kape. Matapos pag-almusal, doon tayo manalangin. Ganun ba? Pagbangon mo, manalangin ka na sa Panginoon, pag-bumiyalik ka na sa Panginoon, bago ka magkape, so ang buong maghapon, maging kagalaan, lagi ang maramdaman sa iyo. Sa totoo lamang po, magulo ang buhay at walang direksyon kung wala kang Diyos. Now, ang tanong ay ganito. What is your position today? Is God with you? Amen. Totoo. Amen. God is with us. Ang study sa Isaiah chapter 5, verse 20. Woe to those who call evil good and good evil. Woe to those who put darkness for light and light for darkness. Who put bitter for sweet and sweet for bitter. So another key for success is hardship and perseverance and forgiveness. This started with the dreams of Joseph. Basahin natin sa verse 5 until ng chapter 37. Habang binabasa ko, subaybayan niyo sa Bible niyo. Yes. No. In verse 5, sabi niya dito, Joseph had a dream, and when he told it to his brother, they hated him all the more. In verse 6, he said to them, listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out of the field when suddenly my sheaf rose and stood upright while your sheaves gathered around mine and bowed down to it. His brother said to him, do you intend to reign over us? Will you actually rule us? And they hated him all the more because of his dream and what he had said. In verse 9, then he had another dream and told it to his brothers. Listen, sabi niya sa mga kapatid niya. He said, I had another dream, and this time the moon and the sun and 11 stars are bowing down to me. In verse 10, when he told to his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, what is this dream you have? Will your mother and I and your brothers actually come down to the ground before you? Nirebuke po siya ng kanyang ama. Bakit? Durod ba kami sa'yo? Ha? Kung titignan po natin, ang buhay ni Joseph ay makikita po natin na may pangako ang Diyos. Di ba? May pangako po ang Diyos sa kanya na maging well-known po siya. Maging well-known po siya na tao. Maging tanyag po siya na tao. Ngunit ang kanyang pamilya, binabaliwala sa halip, pinagsisilusan po siya. Sumalagi, kayo rin ay may mga panaginip kayo na maging tanyag kayong mga nganta, maging tanyag kayo na mag-aawit, maging tanyag kayo na mga ngaral ng Panginoon. Ngunit may mga taong pinagtatawanan ka dahil sila'y inggit na inggit sa'yo. I tell you the truth. Huwag kayong mag-iba. Sapagkat kung ang layunin mo is to glorify the name of our Lord Jesus Christ, your dream will come to pass. Amen. May parangilit pa kayo gabi? Hintayin mo. Darating sa buhay niyo yan. Si Joseph po, nang matapos po nilang itapon sa balon, anong kasunod doon? Nang matapos siya itapon sa balon?
naging katulong po siya. Pagkatapos na naging katulong, anong kasunod? Nabilanggo po siya. Ngunit sa lahat ng mga pangyayari na naganap po sa kanyang buhay, naging tapat po siya sa Panginoon at nagpasalamat sa Diyos hanggat sa siya po ay tinaas ng Diyos na maging pangalawa sa pinakamataas na opisyal sa bansa ng Egypto. So, handa po niyang hinarap lahat ng mga nangyayari sa kanyang buhay. Hindi po siya nagreklamo, kundi nagpapasalamat po siya sa Panginoon. At doon po nakita ng Diyos ang kanyang puso, kaya itimas siya lalo ng Panginoon. Ginawa siya ng pangalawa sa pinakamataas sa Egypto. So, ganun din po tayo, na kapag manatili kang tapat sa Diyos, makakamtan mo ang lahat ng mga dinidesign mo sa iyong puso na hindi mo ito inaasahan. Mahalaga lamang po, ayusin po natin lagi ang ating puso, ang ating buhay. Maging totoo po tayo lagi sa Panginoon. Hindi lang totoo tayo pag nagsusuro tayo. Nagtutoo tayo sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga tao, pero sa loob ng mag-isa tayo. Huwag niyong gawin, mura ng mura. Kung naisip mo yung mga nagkasala sa iyo. Diba? Iwasan natin. Kung kayo man ay nakaranas ng mga pang-aapi ng kapwa, pinaghihinanatitan kayo, gusto nila kayo ibagsak, huwag kayo mawalan ng pag-asa. Sapagkat yan ay bahagi ng plano ng Diyos sa iyong buhay. God is with you. Kinakailangan handa po natin harapin ang anumang mga problema sa ating mga buhay. Kinakailangan pagtagumpayan po natin ito. Huwag mong pasukan ang mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Kundi pagtagumpayan po natin ito. So dumating po yung panahon nang pumasok ang mga kapatid ni Joseph sa bansa ng Egypto. Ito nang nakakakuha dito. Dumating yung panahon nang pumasok yung mga kapatid ni Joseph sa bansa ng Egypto, ay isang pagkakataon para sa kanya na magiganti. Diba? Ito ang pagkakataon ko, tinapos nila ako sa balon noon, nandito kayo sa bansa ko ngayon, tapos kayo sa akin. Isang pagkakataon po para siya magiganti sa kanyang mga kapatid. Subalit hindi po niya ito ginawa. Bagkus, pinatawad po niya ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga kaaway. Hindi niya pinagmalaki na siya mataas sa bansa ng Egypto. Kaya niyang ipapatay yung 11 kapatid niya, pati ang tatay niya. Pero hindi po niya ito ginawa. At nang dahil po sa nagpatawad po siya, lalong pinagpala po siya, pinagkagala po siya ng Diyos. Kaya napakasarap magpatawad ng tao na nagkakasala. No? Nowadays, many people are looking for success. Di ba lahat tayo naghanap ng tanong kagumpay sa buhay? But if they have unforgiveness spirit and hate against someone, then success will end in sin. Kahit na pataas ang tagumpay, kung ikaw mismo hindi ka magpapatawad ng kapwa, magkakaroon din po ng hangganan ang iyong mga tagumpay sa buhay. Ngayon, kung gusto mo maghanap ng tagumpay at kasaganan, kinakailangan ko na marunong kang magpatawad sa mga taong nagkasala